Hello guys, meron ako ditong Elgin Automatic Watch. Ito guys, Swiss made, 17 jewels at self-winding, automatic nga. At ang problema nito guys, hindi umiikot yung rotor. Matagal na itong stock, kaya kailangan i-overhauling. Importante sa mga automatic watch ang overhauling. Kasi nga guys, dapat kapag meron kang automatic watch, i-maintain mo ito ng overhauling kasi natutuyo yung dating langis nito na nagiging sanhi sa pag-stop ng isang automatic watch kapag wala na siyang lubricant sa loob o kaya matigas na yung kanyang dating langis, umi-stop yung mechanical ng isang automatic watch. And guys, simulan na nating kalasin itong LG na automatic watch. Ito guys, simulan natin sa calendar side. And guys, pwede natin gamitan ng cutter itong lock nitong calendar side para hindi masyadong magasgas itong day disc. Ito guys, meron itong dalawang tornilyo dito sa calendar side para makalas yung mechanical dito sa calendar side, para maayos nating ma-overhaul itong makinang ito. Ang makina nga pala na ito ay Swiss made na 2879 ang number o ang caliber number. Meron lang itong pagkakaibang konti dun sa mga nauna kong video na pag-o-overhaul ng isang Swiss made na automatic. Meron lang itong konting pagkakaiba dun sa mga nauna kong video. And guys, dito naman tayo sa side na ito. Ito nga palang rotor dito is nag-i-stick na, kaya dito sa bidyong ito pinalitan ko din ito para maayos ang mechanical nitong makina. And dito sa automatic work nitong Swiss made na ganito, meron lang itong dalawang itim na tornilyo. Tatanggalin natin yan para matanggal itong automatic work. At ayun, sunod na natin itong tanggalin itong balance wheel. Itong pallet fork, tanggalin na din natin yan.
At yun guys, natanggal na natin itong bridge ng barrel drum at isusunod na natin itong bridge ng train wheels. At yun guys, tanggalin na natin ito isa-isa para malinisan. At yun guys, okay na. At pagkatapos ko nga palang linisin, syempre lahat ng merong jewel dito sa platina nitong makina, nilagyan ko ng langis para merong lubricant at maayos yung kanyang pag-release. At pag naglalangis nga ako, tamang-tama lang dun sa jewel yung nilalagay kong langis para hindi kumalat. Mahirap kasi pag kumalat ang langis dito sa makina ng automatic watch. Kasi guys, lumalagkit kapag masyadong marami yung langis. At sa pag-assemble nga ng Swiss made na automatic, uunahin nating ibalik itong mga train wheels. Yan guys, itama lang natin sa posisyon yung mga train wheels para hindi natin masira itong makina. Para iwas putol. Ayun guys. Okay na. Nailagay na natin yung mga train wheels. Sunod na natin itong barrel drum. At itong bridge ng barrel drum. At ilagay na natin guys itong ratchet wheel. Yan guys, swabing swabe yung pag-release. Ganyan dapat guys ang pag-release ng isang automatic watch. At isunod na natin itong pallet fork. At itong balance wheel. Ilagay na din natin yan.
And guys, umandar itong makina, ibig sabihin hindi tayo nakaputol o nakasira ng train wheels habang nag-a-assemble. And guys, okay na to. Meron na ding lubricant o langis itong makina. Mas maganda na ang release nito guys. Okay, balik na natin itong automatic system nitong Swiss made na machine. Itong Swiss made na 2879. Then guys, ito nga pinalitan ko na ito ng rotor kasi nga yung dati nito hindi na maayos yung pag-ikot at nag-i-stick na yung dating rotor kaya hindi na functional. Kaya pinalitan ko na ng bagong rotor itong machine. Then guys, dito naman tayo sa calendar side. Ayan, pagkatapos nating maikabit itong mga mechanical dito sa calendar side, kabit na natin itong corrector nitong calendar at itong mismong calendar.
Yan guys, ibalik na natin itong day disk at ilock na natin. Ayun guys, na-ilock na natin. At ito na siya guys. Umaandar na ng maayos. At kung bago ka pa lang nga dito sa aking channel, huwag mo sanang kalimutang i-like ang video ito at mag-subscribe sa aking channel. Ayan guys, umaandar na siya ng maayos. And guys, salamat sa panonood at sana magkita pa tayo sa susunod ko pang video na i-upload.